Hello guys, and welcome back po to Tarot Page Philippines. And for this video, gawin natin ang weekly horoscope dated March 3 to 9 para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Aquarius. Kung bago po kayo, please subscribe, like, and share this video. At kung hindi nyo po alam yung sun, moon, rising nyo, importante po ito. Sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Kindly click on it. And the readings po, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And we also have extended readings kung saan mas malalim na po yung mga ginagawa nating readings doon. Para magkaroon po kayo ng access dito, i-click nyo po yung join button sa baba and may mga additional benefits din po siya. Private readings and spell works, message po kayo sa page natin. Link is in the description. May admin po tayo tutulong po sa inyo. At sa nais po mag-send ng donation, pwede nyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Yung parang heart. Okay, Warriors. So, ano bang ganap mo ngayon? So, we have here is the Ace of Swords tsaka Blessed. Ayun na nga. The cards are actually saying kung napapansin mo na talagang mas... If you follow your heart, there are things that will really happen na sabihin natin na beyond doon sa ina-expect mo. Kasi nga, mas madalas nangyari sa inyo, air elemental, so mas gumagana yung utak nyo. Normal siya. Pero, ang hindi normal kasi anything na sobra. Yeah. So, analytic decision is good. However, meron din tayo kasi mga decisions out of natin fate. Ito yung, in other terms, ito yung trust the process na fate. Na para bang sinabi ng universe talon, kahit hindi mo nakikita yung babagsakan mo. Dahil universe na nagsabi, tatalon ka dapat. Pero since nga gumagana yung pagiging Aquarius mo, medyo nasiset aside yon. Hindi na bibigyan ng pansin. That's why it takes you some time bago mo marating yung destination mo na dapat yun yung parang promise, pwede siyang tawagin na parang promised land mo. Kasi nga, you are thinking, ay hindi, ayoko dito kasi ganito, kasi ganyan. Kung yung time ni Moses, sabi natin, gamit natin yung story na, kung yung time ni Moses, hindi naniwala yung mga Israel na makakatakas sila, then they will not be able to cross the Red Sea. Hindi nila mapupuntahan yung promised land nila, which is Canaan. So, yun yung ganun din There's a part of you that needs, na gusto mong ma-change yung bagay na yun. A part of you na gusto mong kumawala doon sa mabawasan yung pagiging too analytical. Actually, wala namang masama sa pagiging analytical. You just need to learn sa end mo kung paano mo to makokontrol. Kung paano mo ito papatahimikin at kung paano mo mas mag-i-incline ka na kapag sumipa na yung intuition mo, sumipa yung guidance ng universe, doon ka makikinig. So, what's crossing you? So, we have here is the Page of Wands and Flexibility. Okay, so the cards are actually showing din na siguro doon yung point na hindi ka makahanap ng time to listen to that intuition. Andoon yung part na, kasi may mga ginagawa ako baka mamaya mag-mess up, baka mamaya masira, or baka mamaya ma-delay. There's a time for everything. Pero you need to prioritize din sa end mo, paano mo isisingit yon na nakikinig ka doon sa mga bulong ng universe sa'yo. Kasi if you really are trying to get to your promised land, kailangan mo talagang makinig. Because andoon na faith, sabi nga faith can move mountains. Sabi nila ng mga iba, mga theologians, figurative daw yun. Pero knowing God is God, it can be literal. Kung talaga kailangan i-move ni God or ng universe yung bundok na kaharang sa daan mo kasi kailangan mo makarating doon ng gantong oras, gagawin yun. But you need to start listening. And not questioning. Kasi isa pa yun Pwede kang makinig, pero andoon may part of you na kino-question mo, tama pa ba to? Okay pa ba to? Logical pa ba to? Baka may pagtawanan na ako, baka ganito. Wait, quiet. Be still. Sabi nga, I forgot kung saan passage yun, but sabi doon ni God, be still and know that I am God. Let's come to a realization na sino tayo para questionin yung process na ginagawa ni God on the universe. Given na tao lang din tayo. Diba? What our knowledge, yung wisdom natin, sobrang gasino lang siya kumpara sa infinite wisdom
infinite knowledge ng universe. But what is your desire? So, meron tayong judgment, tsaka imagine. Okay. So, the cards are also showing dito na may mga tao din na gusto mo talagang ibalik sa life mo eh. There are people na parang mga what if moments mo. What if hindi kami nawala ng communication? What if naging maayos yung pakikitungo? What if hindi ako gumawa ng mga ganitong desisyon? What if we're still friends? We're still close? We're still connected? Madaming what if. And andoon na, sabi nga nila, minsan makikita mo yung value o yung gano'ng ka-importante isang bagay o isang tao pag wala na. So, you are at that point right now na nakita mo yung importance ng mga individual na to, mga taong to, mga bagay na to. And this is a moment of realization. Of course, unfortunately, there are some connections na hindi natin maibabalik na. May mga words na nabitawan that time, actions na ginawa, na hindi na mababawi. Sabi nga niya, pag nabasag ang glass, salamin, pwede mo itong buuin, pero andun pa rin yung lamat. So, meron ng mga bagay na talagang hindi na. It will take, I don't know, matagal, bago ma-rebuild ulit. Sometimes, it's better to start over than to start fixing. So, unfortunately, may mga connection na kahit anong what if natin, hindi may bibigay ito. Kasi, it takes two to tango. Kung ikaw gusto mo, what I'm showing here with the card of Imagine, hindi na nakikita ng iba na the connection will be reinstated. So, it is a wise decision ngayon to cherish the memories na na-build with those people. And learn from the mistakes na nangyari during that time. The foundation that we have here is the 8 of Swords and Deep Knowing. Ayun na nga. Okay, Aquarius kasi, di ba? So, air element, air isip. Medyo, this will be a little bit of a rebuke sa'yo. Hindi mo alam lahat. You're not always right. Of course, meron ka mga experience, may mga knowledge ka, may mga pinagdaanan ka. But, iba yon, hindi yan sapat. Kasi meron din yung iba yung experience and iba yung knowledge nila. You need to start also collaborating. You need to start listening. You need to start understanding ano yung pinasang wisdom doon sa ibang tao, knowledge, experience, para makompleto mo din yung sayo. And vice versa. Pwedeng nag-work yan sa'yo in this isang bagay, in a specific situation, pero walang assurance na mag-work ulit yun kapag at may next situation na halos ganun yung scenario. Pwedeng hindi na. Kaya di ba kaya nga pag nag-minom tayo ng gamot, we check with the doctors kasi inaalam natin kung ano yung proper, ano yung tama, ano yung effective. Kasi hindi dahil sabihin natin na sumakit yung ulo mo, etong gamot agad. What if meron pa mas malalim doon na dahilan? So, we need other people so that we could learn how to build, kumbaga buuin natin yung sarili natin eh. Ang tina-target mo dito kasi yung promised land mo eh. Yung destination mo kung saan it's flowing with milk and honey. Now, in the past, so we have here the strength and to the sea. Well, nagigets ko naman bakit ang dami sa inyo na mas pinagkakatiwalaan nyo yung logic nyo, yung sarili nyong understanding. It's because ang dami din sa inyo in the House of Aquarius na natuto kayo lang. Marami sa inyo na hindi nakakuha ng support maybe from family or friends. Andoon na talagang sarili nyo magsarili lang. Kung you make decisions out of sa sarili mo, lumalaban ka on your own, and andoon na din yung sabi ng card to the sea, andoon na yung pinilit mo na huwag makaramdam. Kasi yun yung parang naging safety net mo o yun yung parang defense mechanism mo para hindi ka masaktan. Kaya siguro ang dami din sa inyo nagpinili na maging manhid na lang. Pinili na walang maramdaman and to ignore. And that's why it's taking some time para maintindihan nyo yung intuitions nyo. Kasi most of the time, or the universe,
One of the language of the universe is impression. In Tagalog, pinaparamdam sa atin. And it takes feelings, it takes emotion para maintindihan yon. So that's why, isa yan sa mga in-open sa'yo ng universe. Don't look at emotions as a form of weakness. No. It is actually a blessing. The emotions that we have, kasi paano tayo makakaramdam ng happiness, di ba? Yes, andoon na, ay masakit kasi kapag nasaktan ka. Well, on the side of wisdom, paano mo ma-appreciate ang isang bagay, sabi natin, paano ma-appreciate ang happiness if kung hindi ka dumaan sa loneliness? How will you appreciate healing kung hindi ka nagkasakit? We are living in a balanced world na kung saan there is the yin and the yang, the left and the right. Clean and bright, charot. Intuitive mind lang. So, yun yung isang bagay na kailangan mo ding bigyan ng aspect into your life. Now, the possible future na ikaw is perfect. King of Wands and to be fair. Ang dami naman din sa inyo. Hindi ganun hindi naman lahat, but a lot of you guys in the house of Aquarius, Sun, Moon, Rising, andoon na bibigyan nyo ng chance na, let me understand this emotional thing. But try kong intindihin ano bang meron pag may nararamdaman ka. Ano ba yung meron kapag nakinig ka sa heart mo? Andoon na, you will allow yourself And, well, siguro yung approach mo lang kasi with the King of Wands na medyo i-approach mo siya in a logical perspective. Pero unti-unti andoon na biglang, bubukas yung mind mo. Ganito pala yung ibig sabihin ng emotions na to. So, it will allow you to find a new, mag-expand ka sa bagong horizon. Mag-expand ka sa bagong avenue. So, ito na ito na yung way, ito yung pathway kasi papunta doon sa promised land mo So, it's, tingnan mo ang logic and emotions na para siyang espada. Dalawang edge. One is logic, one is your emotions. And there will be some battles ahead bago ka makarating doon sa promised land, which we will check later on sa extended reading. Which kung yun nga, gusto ko na sabihin na if you're nakaka-resonate ka sa reading natin, if you click the join button sa baba at maging member, you will have access to our extended readings and other benefits po. So, tuloy natin yung reading mo. Your physical environment sa Two of Pentacles and Poise. Alam mo, okay lang tawag dito. Okay lang humingi ng tulong ha. Okay lang din humingi ng advices from people around you. Minsan kasi, tinakaloka din God or the universe can use the weakest of the weak para ipahiya ang strongest of the strong. One example, King David, when he was young, tinalo niya si Goliath. Isang bato. In a slingshot dito, shigpay si Goliath. The smallest, the weakest, brought down the biggest and the strongest. So, you will never know. Minsan yung mga tipo na akala mo na, ako wala namang alam yan, ganto-ganto. They hold a special wisdom na pinasa ng universe sa kanila na yun ang kailangan mo. They hold a gem na kung saan kapag na-share sa'yo yun, could alter and make your life into something more magical. So, wag mong, siguro yung papasok yung sasabi ka, don't judge a book by its cover. Maybe yan din yung mga taong to, or this individual, kaya hindi mo masyadong tinatanong or hiningan advice. Kasi nga, andun yung point na hindi nila mahanap yung proper words to express yung gusto nilang sabihin. But it doesn't mean na hindi nila kayang magbigay ng timely advices or wisdom na based sa kanilang pagkakaalam at based sa kanilang karanasan. Your emotional environment is the Nine of Wands and here and now. Ayan. Why stay in a situation? Ito lang gusto ko tanongin na, bakit ang dami sa inyo nag-stay sa situation na alam niyo naman na wala nang respeto yung mga tao sa inyo?
Bakit kayo nagsistay doon sa isang lugar na kung saan, alam nyo namang wala na kayong value? Or worse, ginagamit yung resources nyo. At, may kasi iba parang, hindi kasi nakaramdam ako ng security. Okay naman sila kasama, kasi maghanap ako ng bago. It's better to be with people. Sometimes better to be alone or to search for new individuals to be with kaysa magstay doon sa isang lugar na kung saan yung salitang respeto unti-unting nawawala. Andun tayo. You're learning about your emotions. Paano mo to mapapayabong sa buhay mo. Paano mo to magagamit para sa advantage mo. Pero wag naman to sa punto na hinahayaan natin na may mga individuals na nagtitake advantage sa atin. Walk away if necessary. Minsan may mga libro, pag may continuation yung libro, may mga characters na hindi na dinadala sa next sequel. Kasi hindi na sila kailangan. Wag na, pampagulo sila ng story. Same thing with you. May new chapter na parating eh. Bakit ka magdadala ng mga characters sa next chapter mo na hindi mo na kailangan? It's time to let them go. Your hopes and fears mo is the world and Treasure Island. Siguro yung pinaka-summary nito, yung parang, yung summary na sa heart ng karamihan sa inyo, I want to be complete. Gusto ko mabuo. Gusto ko maramdaman na buo ako. And that's a good thing. Kasi ibig sabihin nun, ina-acknowledge mo, may mga part na kulang. But the next step is anong part to ng buhay mo na kulang. Don't focus on just one avenue. Kasi may iba, kasi wala akong jowa, or wala kasi akong ganto, wala akong ganyan. Look first on what you have. Yun yung mga bagay na tumutulong mabuo ka. Look on what you have, work on it. Mahugulat ka minsan, yung hinahanap mo, nandun para sa mga bagay na meron ka na. May mga iba, malungkot ako kasi wala nagmamahal sa akin. You have family, you have friends, may mga pets na tinatawag. There are people, sometimes kasi hinahanap natin yung iba naman, you want to be accepted. Hinahanap yung acceptance mula sa ibang mga tao na wala namang pake sa inyo. But may mga tao na willing to accept you, pero hindi mo pinapansin. Look on what you have first, bago ka maghanap ng mga ibang bagay. Now, in the possible future kasi, what we have is the Ace of Cups and all that glitters. Ayan. So, in the possible future, lumalabas dito, there will be new connections that will be occurring. Pero may prerequisite to para dumating sila or magkaroon ka ng mga connections na to. One of those is getting out of the circle of where you are right now. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Lumabas ka dyan sa feeling mo, safe ka dyan sa lugar na yan. Kasi totoo lang, hindi ka na safe, nasanay ka lang. Sometimes we feel na normal na isang bagay kasi paulit-ulit na nangyayari. But in reality, hindi na pala totoo normal. And all that glitters is saying, andoon na, it's time that you will be learning how to take chances. It's time that you will be learning paano i-open yung sarili mo sa mga tao na sabihin natin, ready, na talagang busisiin yung nararamdaman mo. And to help you understand further, bakit mo nararamdaman yan. So, naman may nakatulong po yung reading sa inyo. Those readings are for God's purposes. Use your free will wisely. Meron na po tayong cards for our extended reading. To have access, mapanood yun. Click nyo po yung join button sa baba and be a member. And also, ang tanda natin na readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Now, for private readings and spellworks, message po ako sa Facebook page natin. Link is in the description. An admin will help you. And for donations, use the thanks button yung heart sa baba. So, maraming salamat, Aquarius. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you. And mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City, have a great day. And I'll see you in the next sa extended reading po natin. Thank you.